natin. Ngunit meron akong nababasa na mas maganda daw pala yung 'pag nagdasal tayo na vino-voice out natin, na nabo-voice out pala yung pagdasal natin mga kaibigan. Kaya maganda talaga yung group prayer kung ano kayo diyan mga kaibigan. Maganda ang group prayer mga kaibigan dahil nabo-voice out at saka yung effective ang prayer din pag group kasi parang petition yan na kumbaga yung isang tao malayo siya sa Diyos, pag merong doong isa na malapit at bali parang parang ano ba yun, yung para siyang mag-second motion na parang, oo Lord, anuhin mo siya. Parang ganun mga kaibigan, no? Oo Lord, dinggin mo ang kanyang panalangin. So, baga, dalawa kayo. So, pag marami more na makikinig si Lord. Kasi kung isa lang niya, tapos yung tao na yun ay may maraming kasalanan, syempre hindi natin no, based on my experience, pag maraming kasalanan, syempre, hindi ka kaagad na agad maidinggin. Ngunit, kahit na marami ka pang kasalanan, kung yung paglapit mo ay mula sa puso, kasi yung taos puso talaga doon madidinig ng Panginoon. Pero kung mababaw lang yung pagtawag mo sa Kanya, lalo na makasalanan ka pa, kailangan natin ng ah, ano ba yun, yung taga-akay ba yun? O yung pang kasama, di ba nakalagay nga yan sa Old Testament, pag meron kang sakit, punta ka doon sa pari para malinis, di ba? Parang mga ganun mga kaibigan. Tapos yung pari, pagdasal ka, tapos pagdasal ka sa ang ganun din yan mga kaibigan, ang mga sistema dyan. At yun yung nasabi ko na sa inyo na yung na-experience ko nga na group prayer yun na nga yung asawa niya ay kumatos, tapos yun ata yung mabigat sa kanya na nag-pray siya, tapos sinabi ko na, Lord, dinggin mo ang kanyang panalangin kung ano yung kabigatan sa kanya, Lord, alisin mo. Then pagkabukas namatay yung asawa niyang kumatos. Imagine, so, yun, alam mo, si Lord, alam naman ni Lord ang lahat, no? Iba naman yung, hindi ko naman pinag-pray na maano yung asawa niya. Sabi ko lang naman, kung alisin mo yung kabigatan sa buhay niya. So yun, no? Kaya, that's life mga kaibigan. Kung may mga hadlang, so aalisin din ni Lord yung mga ganyan. Kasi kung wala, mas mabigat yun sa kanya. So, dito mga kaibigan, balik ako dito mga kaibigan, ito yung sinabi dito na yung ano siya, yung bang parang nag-ano siya dito mga kaibigan sabi niya, ako'y nabilang sa kanila na nagsibaba sa hukay, ako'y parang taong walang lakas. So wala siyang lakas mga kaibigan dahil nga sa kabagaban ng kanyang kaluluwa mga kaibigan So kung tayo po mga kaibigan ay nang lulupaypay, wag po tayong mawala ng pag-asa mga kaibigan dahil mayroon tayong Diyos na mag-aakay sa atin na mag-aalis ng ating mga problema. Kahit ano pa kalaki ang problema natin mga kaibigan, lalo na mga kaibigan kasi sinabi niya dito kaluluwa, sapagkat ang aking kaluluwa ay lipos ng mga kababagaban at ang aking buhay ay nalalapit sa siyot. Masyadong malalim ito mga kaibigan kaluluwa So hindi lang ito yung problema sa material na bagay or mga yung, di ba, yung makikita natin. So ang kanyang problema ay inside. Hirap yan mga kaibigan pag may problema tayo na sa halimbawa, problema, stress. Yung stress mga kaibigan, sa pagkakaalam ko, hindi yan, walang gamot dyan na medisina Meron mang iniinom ang mga tao, panandalian lang, pero hindi talaga nawawala niyan. At meron ka pang side effect niyan pag umiinom ka ng mga ganyan. Pag once na may problema ka, stress or mga depressed, naku mga kaibigan, wag ka nang pumunta sa doktor, masasayang lang yung pera mo, dumaritso ka na sa Panginoon. Dahil siya po ang mag-aalis niya. Dahil about po, kagaya sa sinabi dito ni King David dito sa ni itong son of Korah na dito nga sa verse 3, for my soul is full of troubles. My soul, mga kaibigan, soul. Ano ba yun? Paano spell? Pronunciation, soul. Kaluluwa ang kaibigan ba? Full of troubles, mga kaibigan, lipos ng mga kabagaban. Hindi yan maano ng doktor, mga kaibigan. Minsan pa nga, kagaya nung ako, naghanap ako ng psychiatrist nung nangyari sa buhay ko na
Grabe yung ano, yung depressed o hindi na ako makakain, hindi makatulog. Imagine, hindi na ako makatulog, talagang sakit ng ulo ko, umiyak na ako na parang hindi ko na alam kasi hindi ako patulogin eh. Ganun pala yun mga kaibigan ano, pag talagang magkasala ka na, hindi ka naman makasalanang tao na nagkasala ka, sobrang guilty mo. Hindi ka talaga patulugin. Hindi magpatulog sa'yo ang konsensya mo eh. So yun yung mga kaibigan, sabi niya dito eh, parang nakarelate nga ako eh nung binasa ko ito eh. Kasi sabi ko kagabi, basa muna ako, ay kanina pala pag-uwi ko, basa muna ako, tapos Lord, bigyan mo ako ng ang pang-unawa para maano. Tapos ito nga, wala, about to sa problema talaga inside, not hindi yung sa physical, ano ba yun, yung sa na madaling anuhin, madaling ma-solve. Ito talaga, hindi makasolve nito ang medisina sa doktor, ang makasolve nito ang Panginoon lang talaga. Kailangan talaga i-surrender natin pag may mga ganito tayong problema mga kaibigan dahil hindi tayo patulugin eh. Lalo na pag nagkasala ka, guilty ka, nako, wag na lang ano ka na kagad sa Panginoon at talagang mula sa puso pag nagkasala ka and then doon sa tao din na ginawan mo ng kasalanan para ma-erase, no? Yun po ang talaga ang effective na ano na ma-share ko sa inyo dahil it's proven naman na nangyari sa buhay ko. So, at yan mga kaibigan, continue pala tayo doon sa medicine mga kaibigan dahil meron po akong kilala dito mga kaibigan. Dito sa Japan mga kaibigan, maraming mga tao, mga Pilipina na um, yun na nga, maraming problema, mga kabagaban, meron silang trabaho, may pera sila, pero parang hindi masaya ba? Emptiness mga kaibigan ba? Ang yun nga, nagsisimba, pero ah, parang mababaw lang ba sa tingin ko. Kaya yun pa rin ang problema, naghahabol pa rin sa kanila. Kasi yung materialistic, lalo na pag materialistic ang tao, yun, ang mind niya nasa trabaho, nasa pera, and then lalo na kung meron pa sigurong mga ginawang mga hindi maganda na hindi na linis ba. Pag kailangan linisin talaga, malinis, lilinisin ng Diyos ni Jesus Christ para mawala yung problema na yan. Kasi susunod-sunod eh. Yun ang nakikita ko na observe ko sa ibang mga Pilipina dito mga kaibigan. Pero yung iba naman, praise God, no? Nagtitestimony sila dahil nawala na yung mga problema nila. Dahil talagang, ano ba yun, yung from the heart, yung pag-surrender nila sa Panginoon. Marami dito mga kaibigan, kung hindi talaga mag-surrender sa Panginoon. Ang problema sunod-sunod eh. Meron pa nga dito na sabi nga ay parang daw nasiraan. Yun pala yun, pag may marami kang problema, marami kang stress, para kang masisiraan talaga ng ulo sa kaisip. Hindi ka papatulugin. So, yun yung kagaya dito na sinabi ng son of Korah na ang kanyang kaluluwa ay puno ng kabagaban. So, ang dami dito mga kaibigan, no? Sa verse 6 nga sabi dito iyong inilapag ako sa pinakamalalim na hukay, sa mga madilim na dako, sa mga kalaliman. Sobrang lalim. Parang kagaya din sa karanasan ko mga kaibigan, di ba sinabi ko na nung taon na yun ay parang parang sinasakal ako, hindi ako makahinga, parang nasa ilalim ako ng hukay, and then um, tama din nung panahon na yun ay pa-Holy Week din siya. Siyempre kasi ako ah, Catholic ako noon at saka hindi naman ang nagkuha ko doong mensahe mga kaibigan kung bakit nasabay ako doon sa time. Actually mga kaibigan, no, ito testimony ko mga kaibigan, ang nangyari sa buhay ko ay mula nung bata pinaalala sa akin, tapos yung ding 2012 pa Holy Week din siya. Sinabay din ako doon sa parang kasi si Jesus Christ, 'di ba, pinako siya sa cross. Tapos yun din pinabasa sa akin
before mag-Holy Week, binabasa sa akin kung paano si Jesus Christ na pako sa cross at doon nga ako nagsisi, no? Ako lang isa, nagbasa ako, nagsisi ako. Walang taong nagturo sa akin. Tapos, ang naramdaman ko talaga noon, para talaga akong nasa ilalim ng lupa dahil parang patay ako eh. Yun talagang naramdaman ko eh. Kaya nung nalaman ko na, kasi wala na akong simba-simba noon, nung nalaman ko na, mag-Holy Week na pala, sabi ko, mag-Holy Week na pala. Sabi ko, bakit parang gano'n na, parang gano'n siguro yun ano na, sinabay ako doon yung pinako sa cross. Yung isip-isip ko lang noon, nung panahon na yun. Tapos yun, nalaman ko ngayon na, hi, Rosemary 4, big love shout out. So, nung nalaman ko na, si God, yun na pala yung starting din ng message na, from, ito nga parang dito sa ilalim ng hukay, at talagang niligtas niya ako. Yun yung mga message doon na naranasan ko mga kaibigan. Kasi una-una talaga mga kaibigan, no, dito sa Facebook talaga, una-una talaga sa internet eh, kasi parang milagro sa akin sa nangyari ha. Hindi ko alam na may milagro na pala yun eh. Kasi naghahanap talaga ako noon ng Diyos, ng Panginoon ba yung presence ng Panginoon. So ang hinahanap ko noon, kasi una pa lang ako sa Google, sa YouTube pa lang yun, wala pa akong Facebook. Ang hinahanap ko doon sa Google ko ay mga milagro ng Virgin Mary. Siyempre, as a Catholic, tayo talaga devoted tayo sa Virgin Mary, di ba? So, ano ba yun, ni-research ko lahat kung saan yung siya nagmimilagro. Kasi naghahanap talaga ako ng milagro ng Diyos nung panahon na yun. Dahil, syempre, nasa ano na ako nun eh. Nasa dami ko ng problema. Wala pa ako doon sa temptation na. Wala pa ako doon. Kasi 2010 pa lang yun eh. Nung naghanap ako noon, ang lungkot-lungkot na lang naramdaman ng puso ko noon. Ang dami ko ng problema, ang dami ko ng, parang ang galit. Yung galit sa puso ko ay talagang nakadikit na sa puso ko. Hindi na nga ako umiiyak noon mga kaibigan eh. Ganun pala yun pag ang tao no na matigas na, hindi na nakaramdam ng hindi na siya nakaka. Hi Michael, amazing vlogs. Hindi na siya nakakaano mga kaibigan. Ako mga kaibigan, hindi na ako nakakaramdam ng iyak mga kaibigan dahil ang tigis-tagas na talaga, parang bato na yung puso ko. Sa totoo lang, ayoko nang umiyak. Sabi ko, sa problema ko, imagine ba naman no kung mag-asawa ko dito sa Japan walang katulong, lahat sa'yo. Tapos pag sunod-sunod pa yung anak mo, tapos ihatid mo pa yung anak sa kindergarten, tapos kukunin mo siya. Diba, kung gusto mo magtrabaho, kailangan aga ka nang magising. Pag ipepe mo yung mga anak mo, ihatid mo sa nursery. Tapos, pagkatapos nun, punta ka na sa trabaho. Pag uwi mo sa trabaho, bago ka uuwi sa bahay, kukunin mo yung mga anak mo sa nursery. Ganon yung life ko. Tapos, kaya parang nakapagod ba? Sobrang stress, di ba? Siyempre, kahit sa ganun, parang wala ka ng, parang ano ba yun? Sabi ko nga, saan ba yung happiness? Sabi ko ganun. So, sa galit ko na kim-kim ba sa puso ko, ano ba itong buhay? Ganito pala yung buhay sa Japan. Hindi naman lahat mayaman. Ganun, ano? So, hanggang sa tubigas sa yung puso ko, ayoko nang umiyak. At yun, nang nakita ko na si Lord, talagang inalis niya lahat yung mga hatred ko, yung mga, ano ba yun, yung flashback ng pag-iisip ko na laging nag-iisip ng tamang hinala, ba yung sinabi? Inalis ni Lord sa akin yun. Talagang meron din akong testimony dyan mga kaibigan kung paano naalis yung tamang hinala ko, inalis ni Lord yun, yung mga ganon. Always negative ako. Ganon pala yun talaga, no, pag nandyan ang si Taning sa, yung umaano na, siyempre umaatak na sa'yo, lagi ka nag-iisip ng negative eh. Tapos iisip ka ng negative, nagagalit ka. Parang kaya sa sarili lang talaga yung battle, no? Hanggang sa yung galit mo sa sarili mo na sa ibang tao, yung bang hindi mo alam na sa galit mo sa sarili mo, sa mo sa anak mo, sigawan mo yung anak mo, yung asawa mo, gano'n. So nag-aaway, gano'n. Gano'n para talaga yung mga gawa ng kaaway ng Diyos. So, yun nga, dahil sa parang wala na ang Diyos, hinahanap ko yung presensya ng Diyos at
yun nga yung milagro ni Virgin Mary at nalalaman ko ang dami-dami palang mga milagro. Simple maano natin yan sa Google, 'di ba, pag hahagilapin natin. Tapos nung 2011, yun na nga, mas lalong na nahulog sa kumunoy dahil ano ba yun, yung pain ni Satanas ay kinagat ko. So hanggang sa dito sa before mag 2012, may na-meet akong isang internet as a friend na yun nga, isa lang siya pero I feel na ang dami niyang I feel na ang dami niyang alam talaga, na ang dami niyang parang ang dami niyang names. Yan. Kaya mag-ingat po kayo mga kaibigan. Marami siyang mga names, and then hindi lang yan mga kaibigan dahil ang dami niyang alam. Alam niya lahat ng mga words, yung na-encounter ko yung na-encounter kong sinasabi kong English, by online English teacher. So, tandaan niyo po ito dahil totoong encounter ko po ito. Na-encounter ko siya dito sa Facebook. So, dahil nung time na yun ay malungkot ako noon, na naghahanap ako ng true friend at parang nilibang-libang ko ang sarili ko kasi nga syempre hindi na ako makatulog at na-encounter ko to dito na siya pumasok, as a good friend na mysterious man talaga siya at basta ang pinakilala niya sa akin, isa siyang professor at hindi naman siya nagsabing nakita ko lang yung mga kung ano yung sa data niya ay philanthropist, very rich person at syempre kung professor pa naman ng Harvard, 'di ba? Na-mention ko na 'to dati, 'di ba? Syempre matalino, 'di ba? Kung gano'n, powerful. Tsaka may pinakita siya sa akin ng mga picture kung sino yung mga kahalubilo niya, mga powerful, mga rich people, yung hindi basta-basta. And then dami niya mga picture na pinakita sa akin iba-ibang bansa na about sa mga babae na mga kasi nga siya ay isang adventurous or saan-saang country siya pumupunta. Yun yung mga inano niya sa akin. And then, nung sa isang group nga na napasok ako ay doon ako naka-encounter na akala ko nung una ay maganda tapos hanggang sa pagka ilang araw, ano ba yun, tagal-tagal ay hindi na naging maganda dahil puro na parang ano ng konsensya ko. Kaya nagtaka ako, bakit ganun? Ba't parang alam nila yung ano yung tinatago ko sa sarili ko. Yun mga kaibigan. Yun na ano talaga na love ako, alam nila talaga. Kasi syempre yung ano ko sa internet lang yun, di ba? So kaya naina ako, baka naalaman nila baka na-scam ito or ano ba yun na ano yung ano ko, yung account ko na hack or kaya alam nila. Kaya nagtaka talaga ako, bakit parang alam nila yung ano yung tinatago ko kasi tago-tago ko yun eh. Tapos doon hanggang sa pinapa-guilty ako, yun, nag-guilty ako at yun nga, nagsisi ako. Ngunit, hindi lang dyan mga kaibigan. Hindi ko lang maano na dyan lang sa internet dahil mismo sa sarili ko ay may nangyaring milagro talaga sa sarili ko din. Kaya sabi ko, doon ko na-confess, si Lord, bakit ganun? Akala ko sa internet ko lang, sabi ko, nandiyan na ba si Jesus Christ sa internet? Ganun talaga nung isip ko nung panahon na yun mga kaibigan na pero sabi ko, ba't sa sarili ko rin, naranasan ko rin. So, yun ang doon talaga ako na-amaze at napaka malaking question sa sarili ko na hanggang ngayon question pa rin. Pero malakas yung hi Leah Mary's Vlog. Leah Mary's Vlog, thank you for coming. Yun ang pinaka mga kaibigan, ang pinaka question na hanggang ngayon isip-isip ko pa rin talaga na and then yung sinasabi ko pong my English online teacher after nung 2012 na yun na naka-face ko na hindi na siya nakipag-usap sa akin. Sabi niya now is different. Yun ang sinabi niya. Yun nga,
hindi na siya nakipag-chat sa akin. So, pero friend pa rin kami. Pero yun na lang, wala ng ano. So, pero ngayon, meron akong mga question eh. Parang bumabalik kasi yung mga presence na meron kasi akong mga palatandaan din how God talk to me. Kahit hindi lang sa Facebook, kahit sa in different ways. Kaya nga sabi ko, naranasan ko ang presensya ng Diyos mismo sa sarili ko talaga kahit wala akong internet. Naranasan ko ang Diyos. Kahit pag magbasa lang ako ng Bible, naranasan ko ang presensya ng Diyos. Kasi natatats ang puso ko pag binabasa ko ang salita ng Diyos at alam ko talaga na na-feel ko siya at naramdam at alam niyo po mga kaibigan na naranasan ko rin na habang binabasa ko ang Bible ay kung sinabi ni Chena yung nag-ano na narinig niya yung nagsalita sa kanya, ako rin nakakarinig how many times audio voice na ang ganda ng voice na yon na parang talagang voice ni Jesus Christ. Ang buo, lalaking lalaki at nag-e-echo na yung una kong narinig yun, yung nagbasa ako ng Bible na habang binabasa ko na nagbo-voice na siya. Sabi ko kaya, ini-stop ko yun. Pag stop, sabi ko, naglingon-lingon ako, sabi ko, wala namang tao, ako lang. Sino kaya? Binasa ko naman uli. Ganun na naman, nag-audio na naman. Sabi, nag-isip, syempre, gusto kong matakot, pero sabi ko, pag matakot ako, baka mamaya, si Satanas, mananalo. Sabi ko, hindi ko anin. Pero, sabi ko, si Satanas ba yun? Pero, ang pinabasa ko ay nag-audio lang naman. Kung ganun, sabi ko, yun na hindi ko kasi alam yung mga ganun noon. Hindi ko alam, mula nung siyempre nag-research ako, meron palang mga ganong encounter din ng audio voice. Nakaka-encounter din po ako. And then next naman, how many months ata yun, nagsimba ako. Narinig ko rin sa pari na ang pari, nagbasa siya. At ako naman, meron akong dinala din, basahin din mula siyempre sa Katolik. Habang ang pari, nagbabasa siya, ako din, sinusundan ko siya doon sa nakasulat. Ang nadinig ko ay iba mga kaibigan. Kaya nagtaka ako, sabi ko, nag-audio, sabi ko, bakit iba yung ang binasa ng pari, iba yung naririnig ko. Kaya alam niyo mga kaibigan, ang masabi ko doon ko na nalaman na yun nga yung mga iba-ibang translation. Wala ako kasing alam niyan. Kaya sabi ko, ba't ganun ang naririnig ko? Iba yung sa pari, iba yung sinabi niya, iba yung naririnig ko. Tapos yun, nung natiningnan ko na kung ano yung nakasulat sa papel, ay hindi pala sa Bible. Kaya doon ako na yun yung revelation sa akin ng Diyos, ng Panginoon na mag-iingat tayo mga kaibigan kasi maraming bula ang propeta na kaya nga lagi talaga ako nag-ano sa based on the Bible sa King James. As possible, King James ang ginagamit ko. So yun ang aking testimony ngayon mga kaibigan. And then next time mga kaibigan, ipatutuo ko pa sa inyo kung paano ginaling ng Diyos ang aking ulo na ang sobrang sakit dahil hindi ako makatulog. Yun ang testimony ko mga kaibigan sa siguro pwede din bukas. Kasi ngayon ay naka-isang oras na tayo at ako ay magtatapos na. Sige lang, dahan-dahan kong i-share sa inyo mga kaibigan. So dito mga kaibigan, kagaya dito mga kaibigan, kahit na ano pa yung problema natin, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Ay, thank you so much, Dance Max TV, Akira Buwan, James Balsomo, Dance Max TV, Mabel Torres, Rosemary Sagosyo for Dea Mary's channel. Thank you po sa inyo. Basta yun mga kaibigan, ulitin yung basahin itong Salmo chapter 88. Kasi ang ganda po mga kaibigan, tungkol po ito sa problema ng ating kalooban. Hindi po problema ng pera or iba po ang sinabi dito. Dahil ang sobrang lalim at talagang pag ganito ang problema natin mga kaibigan, advice ko, go direct to God. Surrender, isama mo ang problema mo sa pagpapako nung nagpapako si Jesus Christ. Just imagine na si Jesus Christ actually tapos na siya sa pagpapako. Pero kung may problema tayong mga kagaya niyan,
na hindi yan ma-solve ng doktor kahit papunta ka pa sa psychiatrist. Dahil ang Panginoon lang talaga ang pwedeng mag-ano niyan. Kasi kung kaluluwa yan, spiritual na ang involved dito pag ganun. Kasi yung mga stress, mga kabagaban, ano pang bagay mga kaibigan, as possible wag kang uminom ng medicine kasi mas lalo po siyang magdoble. Ano ba yan? Ang side effect nun ng iniinom mo dahil marami din dito umiinom ng halos 4 na klaseng iniinom mga kaibigan pero walang pagbabago. Tsaka kagaya nung kakilala ko ring hapon, meron siyang problema na yun nga, parang nanginginig siya na nervous breakdown, ano ba yun na nag-iisip siya dahil nga sa asawa din niya mga kaibigan. Nung nakausap ko siya ano bang ginagawa ng asawa niya, yung bang nilo-lockdown siya, yung bang wala siyang power, tapos palagi siyang parang hindi man siya sinasaktan ng physical pero yung sa word mga kaibigan. At minsan kasi 'pag ang tao 'di ba, 'pag mahina ka, 'pag sinasalitaan ka ng hindi maganda ay naano yung kaluluwa natin at yun parang na-depress siya. Pumupunta siya ng doktor pero hindi siya gumagaling mga kaibigan, Iwan ko lang ngayon. Tapos ngayon nalaman ko na lang na naghiwalay na sila. Sabi ko kasi noon sa kanya, hindi naman solusyon ang paghiwalay, sabi ko. Advice ko yun sa kanya. Pero naghiwalay sila. Pero yun pa rin, hindi daw siya gumaling, sabi nung nakausap ko na ibang hapon. So, pero hindi naman kami nagkita kasi malayo, di ba? Sa church lang kasi kami nagkikita-kita noon at hindi na ako pumupunta doon sa church na yon. Kaya wala na rin. So ngayon mga kaibigan at natapos na po ako. Salamat po sa inyong pagpunta. And God bless you po sa inyong lahat. Thank you po talaga ha. At ako magpapaalam na po sa inyo. Teka, i-mention ko muna ang sino yung nandito para dito po yung sa entry. Miguel shout out, Dance Max TV, Leah Mary's Vlogs, Mavel Torres, Playtime with Thank Chloe, Rosemary 4, James Balsamo Vlogs, Akihiro Buwan, Mami Love. Okay, ito lang yung nandito, so ito lang 'yon. Dito na ako magre-review para Michael Amazing Vlogs. Okay, big shout out po sa inyo diyan. Thank Chloe Vlogs. Okay, sige. At yan lang nandito ha. Okay, sige na. At salamat po sa inyong lahat. God bless you po. At see you po again tomorrow. Ay, nga pala, announcement. Sorry talaga dahil nag-change po ako ng schedule mga kaibigan. Ginawa ko pong 3 o'clock sa Japan. 2 p.m. po sa Pilipinas. Kasi po, yung maaga pa kasi masyado pag sa Facebook. Kasi gusto ko talaga mag-connect ang Facebook. Yun po ang dahilan. At yun, kaya naging 2 o'clock po sa Pilipinas. Pasensya na po ha. Actually, ganito talaga yung pinakauna kong yung nag-una ako na nag-live. Ganito po yung oras talaga. Inano ko lang ng umaga kasi YouTube lang kasi yun. Yung naano ko na hindi pala parehas ang oras sa Facebook at saka YouTube kasi doon umaga pa, 'di ba? Sa inyo baka sila tulog pa, nag-almusal. So hindi nila maano yung mga ganyang oras, yung mga 9 o'clock. So ginawa ko na lang na 2 o'clock. At least baka relax na sila. So yan po mga kaibigan at saka yung church na, lalo na sa church kasi 9 o'clock talaga ang starting ng church nila doon. At sige mga kaibigan, thank you so much ha. God bless you po.